Okay, good morning po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Sumuli po, nandito na naman po tayo sa ating programa. Pero bagong lahat, mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating minamahal na Congressman Sandro Marcos, maging ating minamahal na Congressman Martin Romualdez. At syempre hindi rin po natin pwede kalimutan na batiin ang ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko. At syempre ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Okay mga minamahal ko mga kababayan, sa araw pong ito, sa umaga pong ito, no? Parang alas 6 pa lang, alas 6 ng umaga. No, pag-uusapan po natin mga kababayan, ito pong pagpupumilit o tila pagdepensa o kumbaga pagiging abogado nito pong ni Senador Marcoleta sa bansang China. Alam nyo, nung pinanood ko po yung makailang ulit na debate ni Kiko Pangilinan o ni Senador Kiko Pangilinan at ni Senador Marcoleta, alam nyo, marami po ang nalulungkot at marami naman ang natutuwa. So unahin muna po natin yung mga Pilipinong nalulungkot. Marami pong nalulungkot dahil meron tayong ilang mga opisyal katulad po ni Senador Marcoleta na imbis na ipaglaban yung imbes na magsalita laban sa China sa kanila pong pang-aagaw sa ating teritoryo, tila nagiging abogado pa po siya. Yan po ang nakikita yan po ang nakikita at nararamdaman talaga mismo ng ating mga kababayan base na rin po sa mga nagiging pahayag po ni Senador Marcoleta. Alam nyo, hindi po natin maiaalis sa isipan ng ating mga kababayan na magduda dito po kay Senador Marcoleta. Alam nyo, dahil po sa ipinakita niya na kagitingan sa harap po ng bansang China, no? Tila ang mga Pilipino po ay nagdududa po sa kanyang katapatan, no? Lalong-lalo na po lumalabas po yung ilang mga larawan, mga video na ito pong si Senador Marcoleta ay madalas na nakikipag-usap sa ambasador po ng China, no? So alam nyo, sa kabilang banda naman marami din namang natutuwa, no, na mga kababayan natin sapagkat kung meron tayong senador na pinapasweldo, no, na binibigyan natin ng milyong-milyong budget, no, para po sa kanyang mga proyekto na hindi naman natin alam kung napupunta pa talaga sa proyekto. Hindi ko naman sinasabing binubulsa niya. Ang sa akin lang naman, mukha kasing wala pa naman ako nalalaman o naririnig. Sa akin lang pong sarili to na meron siyang proyekto. Bagamat siya po ay nakakatanggap na din ng budget para sa kanyang opisina, no? So nagpapasalamat po tayo sapagkat meron pong Kiko Pangilinan na talagang tinatayuan, pinaninindigan at ipinaglalaban po mga kababayan yung lupain na sariling atin po talaga, no? Kahit saan po nating anggulo tignan, kung gagamitan po natin ito ng panukat, talong-talo po talaga ito pong bansang China. At madali pong patunayan na kung ang pag-uusapan ay yung lapit ng West Philippine Sea sa ating bansa o yung lapit ng o yung layo naman ng West Philippine Sea sa bansang China, mukhang malinaw na malinaw po na tayo po ang nagmamayari. Pero hindi ko lang po talaga lubos maisip na bakit parang pinagpipilitan po talaga ni Senador Marcoleta na walang West Philippine Sea. Totoo naman, walang West Philippine Sea. Huli na yan huli na nung binigyan siya ng pangalan. Huli na.
Pero kung yan man ay West Philippine Sea o hindi, kung ano man ang pangalan talaga niyan, kung ano man ang original na pangalan niyan, atin po yan. Unang-una, yan po ay ipinaglaban po ng dating Pangulong Benigno Aquino. Kundi po ako nagkakamali, mga minamahal kong mga kababayan. At sa kanya pong pakikipaglaban bago po siya pumanaw sa mundong ito, napatunayan po yan. Napatunayan na yung tinatawag ngayon na West Philippine Sea, kung ano man yung original niyang pangalan, alam mo, totoo naman sa kabilang banda, may totoong naman punto si Marcoleta o si Senador Marcoleta na wala naman talagang West Philippine Sea. Pero ngayon, meron na. Wala naman po yung pinagkaiba sa pangalan ng Pilipinas noon. Hindi naman Pilipinas ang tawag sa bansa natin noon Huli na nung tayo ay nagkaroon ng pangalang Pilipinas. 'Di ba? Ganun lang din 'yun kung titignan po ninyo, mga kababayan. So ngayon, kung ano man po ang pangalan ng ng isla na 'yan, ang pinag-uusapan po natin diyan, ang usapin po diyan, kanino ba talaga mas malapit at kanino ba talaga at sino ba talaga ang nagmamay-ari niyan. Ngayon po kasi, mga kababayan, dahil nga po sa dinadaan ni Senador Marcoleta sa pagiging mahusay niya sa filosofiya, parang gusto po niyang iligaw at akitin ang taong bayan at kumbinsihin na yung teritoryong niyan ay hindi sa atin. Ngayon, mga Pilipino, kayo, papayag ba kayo sa gusto ni Senador Marcoleta? Kasi alam nyo, walang dahilan, walang kahit ano man na debate na mangyayari dyan kung itong si Senador Marcoleta ay kaisa natin, kasama natin sa pakikipaglaban sa lupain na atin. Pero makikita nyo, iba po ang kanya pong nagiging galawan, iba po ang kanyang nagiging prinsipyo, iba po ang kanyang kalagayan ngayon, na ang kanyang kalagayan po ngayon tila mas po siya, mas pabor po siya yata na yung West Philippine Sea na yan ay mapunta sa bansang China na libo-libo ang milya ang layo kesa sa atin na 200 lang halos yung layo. Diba? Kung titignan po ninyo, kung talagang gagamitin po ni Senador Marcoleta at kung wala silang malalim na pinag-usapan ng bansang China o ng ambassador ng China, ay hindi po yan magkakaganyan. Kaya mag-isip na po kayo, mga kababayan. Mag-isip na po kayo sa mga nagiging galawan po ni Senador Marcoleta. Papayag ba kayo na mismong isa sa mga senador natin ay tila nagiging katulong po o nagiging katuwang o nagiging tagapagsalita ng bansang China para lamang maisakatuparan nila yung pag-angkin o pang-aagaw o pananakop sa ilan nating mga lupain? 'Di ba? So kitang-kita naman po, mga kababayan, kitang-kita po yung galawan ni Senador Marcoleta. Pasensya na po kay Senador Marcoleta. Yes, bagamat tayo ay magkapatid po sa The Fraternal Order of Eagles, pero ang masasabi ko lang po, ito ay base lang po sa aking nakikita sa iyo, na mukhang mas pabor ka o mas kampi ka sa bansang China. Kitang-kita naman po, kahit sinong tanungin mo, kahit sinong makakapanood, mukhang nakikita po ng mga Pilipino na ang tunay na nagmamahal lamang po sa sariling atin ay si Senador Kiko Pangilinan. Bibihira na lang po tayo makakita ng ganong mga senador na talagang pinaninindigan po ang ating sariling teritoryo. Bagamat tayo, kung ikukumpara sa ibang bansa, ay tila mas mahina ang pwersa militar kaysa sa kanilang pwersa, no? So hindi naman po siguro porket mahina yung mas mahina yung pwersa natin sa ibang bansa, pag sinabi nilang kanila yung ating teritoryo, papayag na lang tayo. Hindi naman po siguro pwedeng ganon. So ngayon, hindi ko lang po maisip, hindi ko lang alam kung ano ang pinakadahilan ni Senador Marcoleta kung bakit nagiging abogado po siya ng bansang China, no? Hindi ko alam, siya lang pong nakakaalam nun. Hindi natin alam kung ano kanilang pinag-usapan, kung meron bang under the table dyan, hindi natin alam. Hindi ko man sinasabing binayaran siya. Pero hindi po natin maiaalis sa isipan ng ating mga kababayan na posibleng yan din po ang isipin nila, na maaaring binayaran po talaga ito pong si Senador Marcoleta
'Di ba? O kaya sa halip na ang ipaglaban niya yung teritoryo natin, yung bansa natin, ang pinaglalaban po niya ngayon. Delikado po 'yan mga kababayan. Nagagamit niya yung kanyang pagiging abogado, pagiging senador para lamang po ipaglaban yung kumakalaban, yung nananakop po sa atin. Napakasakit pong isipin na maliban na kung saan tayo ang nagpapasahod sa kanya, tayo ang nagbibigay sa kanya ng tayo yung nagluklok sa kanya, tapos yung kapangyarihan niya ay magagamit lang din pala niya sa hindi maganda, di ba? O magagamit niya para lamang matulungan yung isang bansa na nananakop po sa atin. So napakasakit pong isipin, no? So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, sana po lahat tayo ay maging katulad po ni Senador Kiko Pangilinan na naninindigan po sa sariling bayan natin, no? Hindi po dapat tayo maging instrumento o kasangkapan ng kahit sinong bansa diyan para lamang sa sarili nilang interes. Ngayon, alam ko naman na meron din namang mga ilang mga senador diyan na naninindigan din na atin ang West Philippine Sea, no? So kaya kay Senador Marcoleta ang may papayo ko lang, kung ano man po ang naging usapan ninyo ng bansang China o ng ambasador ng China, magulos dili ka po, Senador Marcoleta, dahil baka sa susunod na mga hindi ka na makita sa upuan ng mga senador, di ba? Kasi mukhang ang pagpapakitang gilas mo po ay mukhang hindi sa mga Pilipino, mukhang sa mga Chinese citizen ka, di ba? Nagpapasiklab ng yung di ba? So ganun pa man, sana ma-realize po isang araw ni Senador Marcoleta na siya po ay Pilipino, kung talagang siya nga naman ay lahing Pilipino. Hindi ko rin alam, baka mamaya baka ganun si Senador Marcoleta, katulad ni Robin Padilla, na sa umpisa sabi niya dugong Espanyol siya, dugong ganito siya, hanggang sa nakita niya dahil mas ang China sa bansa natin, so inangkin naman niya na siya ay dugong Chinese talaga. So hindi ko alam baka hindi ko hinuhusgahan, pero ganun pa man, tayo patuloy po na magpapahayag ng ating saloobin dito po sa ating programa. So muli po, tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inambayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming salamat po.